ayan! Welcome back again to my channel. This is Daiwena Vlog. So for today's video, Dai, kasama natin ang isa nating subscriber, si Dai Lovely. Nagkita na kami isang beses nung last ko nakasimba. Ilang months ba ako bago nakasimba? 2 months ata hindi ako nakasimba. Din ngayon, nakapagsimba ulit din. Na sumakto, na hinahanap din niya ako. Gusto niyang meet. Tumambay sa church kung saan ako hinanap niya ako. So nagkataon na ayun, nag-off ako ngayon. So now, before kasi hindi tayo nakapag-vlog eh. Kasi nag-church tayo noon, tapos naubos na lang yung oras. Oo. At saka maga yung ngipin. Hindi ako makapagsalita. So ngayon, sabi ko, Day, mag-vlog tayo. So, tatanungin natin si Inday ng experience mo. O, kumusta ka naman, Day, sa mga amo mo? Ilang months ka na? Magtitiri ngayong So, bilis lang. 15. Bilis nga lang. Para bukas pag... So, nakakatuwa, Day, kasi naging magkapit-bahay kami. Sa siya? May subscriber din ako sa Chongquan ko siya. Bago lang din siya. Then, siya kasi, saan nga yung address mo nung una? Dati, sa Chongquan o din sa... Oo, din... Oo, din na-move siya dito. Lumipat, kapitbahay, sa 2, 3, 4 na building lang yung pagitan namin. So, ayan, nakikita kami lagi. MCP 1 ka? Hindi, ito. Anong MCP 1, katabi ng MCP 1. Kami 2. Kapitbahay lang kami dito, Day, o diba? So, ngayon, mag-share siya ng okay lang ba? Mag-share ka ng experience mo. O, kumusta naman yung pag-a-apply natin? From the start, ano yung mga pinagdaanan mo sa pag-a-apply pala? Sa pag-a-apply, hindi ko talaga hindi ko pa gusto na mag-apply agad-agad ngayon dati ng helper dito. Tapos, itong kaibigan ko, si Ate Jean. Shout out mo! Shout out, Ate Jean! Nasa YouTube na ako. Minessage niya ako sa Messenger. Love, message ka dito. Yun yung broker dyan sa agency. Anong agency mo, Day? My Sweet Home. My Sweet Home din. Kailan ka Mamarisa ka rin ba? Hindi. Dalawang kasi yan sila eh. Sa may yata yun? Unahan ng Central. Doon sa Pinas. Anong sa agency Pinas? mo sa Pinas? NIR. NIR nga. Ako kay Maris. Maris Manpower? Oo. Doon ako. Magka-sister company daw yan ng NIR. Same lang yan. Tapos, minessage ako ni Ate Gina, i-message ko daw yung broker. Yung Ate Gina mo, dito na siya nag-work? Nandito na. Nandito na. Then? Tapos, yung minessage ko yun, nag-reply. Punta ka sa ganitong araw, may broker interview. Tapos, sakto yung message niya sa akin ng araw ng pagpunta ko, kaparehas nung sa kaibigan ko, sa Ate Jean. Tapos, nung nag-message kami, sabi niya, siya, puntahan natin. Sabay, kumbaga, yung Ate Jean na yun, kasabay mo mag-apply dito? Oo, kasabay ko na. Tapos, nung nagpunta na kami, saktong yun, araw ng rest day namin. Wala kaming problema sa So, trabaho. working ka pa nun? Nasa company pa. Tapos na punta na kami doon, ako yung unang na-select. Wow! Si Ate Jen. In one interview lang, Day? Hindi yun one interview. Bali, nakatatlong interview sa akin. Hindi. Sa isang araw. Sa isang araw. Ganun naman talaga. Isang araw. Hanggang na yun, nagpunta kami ng 8 a.m. Nag-shuttle lang kami. Shuttle lang company. Tapos, natapos kami ng 8 p.m. Kasi nakatatlong tawag sa akin yung broker. Meron kaming misunderstanding sa question. Si ma'am, yung broker. Tapos, gusto nga niya ako. Kaya ang nasa isip ko, sabi ko, ba, may mali ba sa tanong? Bakit hindi na lang ako nito pauwiin? Samantalang ang dami hindi nakapasa. Ilan kayo in-interview? Marami, diba? Inabot na ng gabi. Hindi, ito nga, Day. Ang akala ko dati, marami na yung 15. Yung may nag-comment sa akin na 100 halos. Sabi ko, grabe. Akala ko challenging na yung 15 kami tapos 5 lang ang maselect. Yung may nag-comment sa akin, 100 plus halos. O, imaginein mo yun? Ang meron pa doon, mga taga Isabela, bumiyahe pa ng taga Pangasinan, bumiyahe pa ng araw na yon, 12 ng madaling araw, para lang sa interview.
Ikaw, Day, first timer ka ba? First timer. Anong nilagay mo? As katulong, first time mo dito. First timer. Wala talaga akong experience So, ano ginawa mo? Yung experience mo? Kasi, yan ang number 2 na kailangan nila. Eto. Passport at kailangan 2 years, at least 2 Sa years. requirements naman, wala namang problema kasi halos kompleto nga ako. Pero sa experience, doon ako nagka-problema. Sabi ko, Ano ginawa? at anong gagawin natin dito? Kasi resume na ng agency. Hindi na kailangan ng resume mismo namin. Love, maglagay ka na ng mo dyan, maggawa-gawa ka na. Hindi nagawa-gawa kami. Ako naman si tanga, sala. Kulang pa ng 2 buwan. Kulang pa ng 2 months. Kasi ang yung sabi nilagay nila experience, is 2 2 years. So, ano ba ginawa mo? Hindi ko pa alam na may mali. Pinadouble check ko pa. TG, check mo kung okay. Okay na yan, okay na So, yan. meaning, hindi ka pala nag-ready bago ka pumunta ng agency. Hindi mo rin Hindi kasi kami ready. expect na makukuha ka agad. Tsaka hindi ko pa gusto mag-apply pa talaga ng DH kasi hindi pa ako tapos dun sa pag-a-apply ko nung isa pa. Tapos tapos napasa na doon sa interviewin na kami, ako na. Sabi nga sa Ano sa feeling, labas. Day, ano feeling? Nakakakabaday kasi nga, sabi sa amin sa labas, be ready, mag-ready kayo ng nursery rhyme, wala kami kahanda-handa. Doon lang din kami ng oras nila habang naghihintay, habang nakapila. Nag-search na kami sa YouTube ng mga nursery rhymes. Ano pa, yung mga 3 kanta pa daw. Putik na yung paulit-ulit. Kung ano yung kanta nung katabi namin, yun din ang kanta namin. Pero iniiba na lang yung 2 song. Tapos natatawa na lang kasi kami, paikot-ikot yung kanta. Alam na yun ng broker, matik na yun. Tapos, nung sinalang na ako, sabi sa amin, Pang-ilan ka, Day? Jolly. Parang pan-5 ata. Ako pangalawa ako. Nauna ako bago yung... nauna si Ate Jen. Sunod ako. So sabi sa amin, be jolly. Hindi ko ugaling maging jolly. Yung patawa, di ba? Oo, yung parang dapat yung masayahin. Oo, ganyan nga ako. Sabi ko sa'yo, ganyan ako. Kasi kahit yung English ko, Mister, hindi ko kaya. parang serious nga yung mukha mo eh. Hindi ko kaya maging jolly sa'yo. Bahala na. Kung matanggap, hindi matanggap. Kung hindi, hindi. Pagdating sa loob, ewan ko ba kung ano sa mapping sa akin at paglapag ko doon, sabi, okay, take off your face mask. Take off. Tapos pag take off, dingit na. Tapos ayun, simula na ng question and answer. Tapos, yung unang tanong niya, nakatatlong ulit pa siya bago ko naintindihan. Kasi English eh. Oo, tapos din alam lang, bulol. Kung tayo kasi kailangan clear. So, ganun. Sorry. Tapos inulit niya hanggang sa slowly lang yung pag-i-English niya. Ano pala ang tanong? Hindi ko na naalala kasi ang dami rin yung tanong sa akin. Pero ang yung mga kwento ko lang sa natatandaan kanya nga, kailangan ko kwento yung 2 years experience ko. Yung Diyan na, nagka-problema. Sabi niya, yung experience ko daw, kulang. Ngayon, siguro may nakikita siya sa akin quality na parang gusto niya, pero ang kulang lang yung experience ko. Yung sabi niya, quiet ka lang. Kung gusto mo talaga na mag-DH ng trabaho dito sa Hong Kong, gusto mo ba talaga? Sabi sa akin niya. Sabi ko, nakatatlong ulit yun yung tanong niya. Tapos kasi hindi ako makapaniwala na totoo ba? Na parang gusto niyang ipabago sa akin yung experience ko na yung 1 year and 8 months, gawin ko siyang exactong 2 years. Yun nga kasi ang number 2 nila na at least kasi passport holder. Hindi na niya sa akin kinawento kung anong meron, bakit niya ako gusto. Samantalang ang daming nauna sa akin na kulang ang experience or may experience naman ng higit pang 2 years, ayaw. Diba? Nagtaka ako na... So, inano ko talaga. May gusto talaga sila sa'yo. Then, hinelp ka nila doon na kung baguhin yung Then sabi niya, quiet nga lang ako. Then? Hello? Sa YouTube. Okay lang yan. Wala na, nandito ka na. Tapos, sabi ko, really, ma'am? Really? Yes! Gusto mo ba talaga? Yes, ma'am. Kailangan natin magsabi ng yes, Confident. yes. Confident. Tapos, ayun, sabi niya, okay.
Para lang daw yung sa amin dalawa pag daw yung makakalabas na sa agency. Oo. Hindi, binalikan naman ako ng staff. Ano to? Bakit ano to? Ay, may mali lang po dyan. Ayun na. Tapos hanggang kinausap ulit ako. Tapos na yung interview. Tinawag lang ulit ako. Yuyu. Na, lapit. Ano na naman kaya yun? Hindi, kinakabahan ako. Sabi ko, gabi na. Anong oras na alas 7 na yata? Wala pa kami kain-kain ng hapunan. Tapos nagaling pa namin sa Cavite pa kami. Yung isa sa Balibago pa. Hindi pag ako pauwiin na. Kung papauwiin na. Kung ayaw sa akin. Ayun talaga, paulit-ulit. Kaya inayos niya talaga yung application ko. Hanggang sa... Ano kaya nagustuhan sa'yo dyan? Hindi ko rin alam daw. Pero mukhang mabait ka kasi. Malumanay. Hindi rin. Ang requirements yung maging jolly daw eh. Hindi. Mabait ka talaga. Siguro. Baka may nakikita lang sa aking quality na... Na ito, magugustuhan to ng mga employer. Kasi minsan may matapang na mukha eh. Mararamdaman Matapang agad din ang na... mukha ko. Hindi naman. Marami nagsasabi sa akin, mataray ako. Ay, ako hindi. Na gaan agad yung loob. Unang kita nga natin, parang 10 years na tayo magkakilala, di ba? Kasi lagi ako nagko-comment sa YouTube. Oo, di ba? Tapos ayun. Naayos yun, ha? Na-hired ako, sa Ate Jean, hindi. Oo, ano na? Binabalik siya, sabi niya, May interview pwede ka kang bumalik ng 9. Nag-apply kasi kami ay 7, March 7. Tapos siya, nakabalik siya ng March 9. Sabi ko, Ate Jean, pumunta ka. Hindi na ako tutuloy pag hindi ka pumunta. Tapos, Ayun, na-hired siya. doon. Nauna Saan siya ako ngayon? na-hired. Dito. Sa shopping. Shopping siya. Ay, ayun yung sinasabi mo na ano. Pinupuntaan ko na. Then, Tapos, ayun, hanggang sa kinausap na kami, mag-ready na kami ng pera, yung katumbas nga ng isang buwang sahod dito, 33,000. Tapos, pag nakapag-ready na, mag-medical na, antay ng tawag, ng text, kung ano yung sunod para sa PIDOS, OWA, kung ano-ano. ang mauna. Pati mga test the assessment kasi nga first timer kami. Oo, ganun. Ano nauna sa'yo dahil tapos ng medical? Medical, then pag-fit, Nag-test da, TESDA ako din. tapos nag-PIDOS, PIDOS, online OWA. din ako. Nahuli ang OWA sa amin. Oh, yung PIDOS mo online pa rin ba? Oo, online ang PIDOS. Online pa rin. Nahuli ang OWA. Then OWA, di ba? Then Flight na. pre-medical. Dito na. Dito na kayo, hindi na kayo nag-pre-medical doon? Hindi na. Ako nag-pre-medical po ako doon. Kasi COVID. Sa bagay, COVID dahil. Wala naman na ngayon ganun. Ano lang, antigen lang bago kami nag-fly. Then OEC, then flight na. So, kumusta naman ang first day mo sa bahay ni Amo? Eto nga, first Ay, wait lang. May tanong ako. Saan ka sinundo? sa agency. Sa agency na from airport. Sa airport, naka-uniform kami ng My Sweet Home na blouse galing sa agency. Tapos yun yung palatandaan na pagkakakilala sa amin na may Sweet Home kami at tapos may lalapit sa amin na babae. Staff ng agency, Pinay din. Yun nga. Kasi alam mo, Day, ako nga kasi, hindi ako sanay sa biyahe-biyahe din. Swerte pa rin pala tayo kasi yung agency na na-applyan natin is may nag-pick up talaga sa atin. Pinay din. Yung sa amin kasi sinundo kami sa airport is service from government diretso sa hotel. So galing kami sa hotel, yun na yung staff ng agency dito. Sunod-sunod na lang kami, mag-medical, mag-ID, hanggang matapos yun, agency na kami binagsak. Then yung employer nga yung nagsundo na sa amin sa agency. Kasi yung may inan akong subscriber, hindi sila sinusundo dahil sila mismo agency? Oo, sila pumupunta sa address kung saan. Sabi ko, kung ako na sana ako pupulutin pag naghahanap. Naisip din namin yan. Pero, nung sinabihan ako doon ng agency na, daw, flight mo na. Sabi ko, ma'am, may kasabay ako. Wala. Doon nagulat ako. Sabi ko, ma'am, Ano? bakit? Bakit wala akong kasabay? Oo. Hindi ko alam sa airport. First time ko. Wala akong alam. Sabi niya, huwag ka mag-alala, kaya mo yan. Sabi ko, anong kaya? Hindi ko alam, ma'am. Ganyan Ano gagawin ko doon, ma'am? Paano pagdating ko ng Hong Kong? Oo. Ang salita, putik, mapapalaban na agad ako sa English. Hindi ko pa. Ako din nakakatawa din dahil kasi pagdating namin sa airport dahil may i-scan ka doon kasi panahon nga ni COVID.
Yung nag-a-assist doon, pagdating, di ba kahit marami kayo nag-flight, kanya-kanya na kanya-kanya ng sikap. So ako nun, Day, nga, yung cellphone ko pa na to, loading. Kumbaga naghahang, ang hirap pindutin. Then yung staff doon, English na ng English, hindi ko maintindihan. Mahinahanap siyang documents, hindi ko maintindihan, nilabas ko na lahat ng documents to. Then, siya na lang naghanap, sabi ko, hanapin mo na yung kailangan mo. Hindi ko maintindihan kahit masyadong islang nga, tapos alam nyo na yung English ko. Tapos yung cellphone ko hindi gumagana. Then ginamit niya yung cellphone niya. O sige, ito na. So nauna ako sa lahat. Nauna ako nakaupo. Nauna ako natapos. Yun. Minsan yung kangangahan natin, di ba? Tapos yung sa'yo, pagdating sa airport. Ay, grabe yung kaba ko, Day. Hanggang sa binok ako sa ano. Sa Pinas, kumusta naman sa Pinas? Hinatid ka naman ng agency papuntang airport. Walang hatid ng agency. Ito nga, di sinabi nga sa akin na solo flight nga Oo. ako. Hindi ako naman kabadong malala at walang kaalam-alam. First time. Yung transient na tinuluyan din namin, nagpindus kami, nag-apply at nagbubook siya ng papuntang airport. Bakit ganun Ang mahal lang na singil sa akin. Kami naman, Day, hinatid naman kami. Hindi ka Ng pinatid. agency. Basta To airport sa Pinas. Basta pagka-briefing sa amin about sa kung anong gagawin pagdating sa airport, pagka-briefing, nag-antigen, nagbayad sa agency, pagkabayad o bukas flight mo na, bahala ka na. Kung galing ka sa inyo, diretso ka na ng airport. Ay, ganun. Or, ayun nga, kami nga, nag-transient nga ako. Kasi, wala kaming... Pero as in, wala kang nakasabay? Wala. Kahit ni ibang agency? Wala. Solo ka talaga pala. Ito, tapos pagdating ko ng... binok nga ako nung transient, yung may-ari ng transient, papuntang terminal. Terminal 6 or 5 yata ako ibinaba ng taxi. 700 yung bayad ko doon. Ayun po, namamahalan ako. Tapos, pero okay na din. Safe naman ako nakarating. At naiyak pa ako sa taxi. Totoo na ba talaga ito? Papunta na ako ng airport. Pagdating ko doon, di bumaba na. Daladala ko na yung luggage ko. Saan ko na pupunta? Ano ba unang step? Tapos hindi ko malang tinignan yung Anong boarding etc. wala din ako idea sa ganun Tinignan ko lang siya, pero hindi ko Anong ba to? Para saan ba to? Saan? Para saan ba tong mga to? Nagtanong ako kung dun sa staff dun sa airport, mga janitor yata yun. Eh, syempre, sila, nakakaalam sila nandun. Sabi ko, saan yung pila ng para sa sa check-in luggage? Dinuro lang ako. Di ako sa tanga pila. Ang mga nakasunod sa akin, mga foreigner. Alang hiya naman yung nagturo sa'yo. Ano ba yun? Mga staff nga doon. Ang tinuro ako doon sa kulay yellow yung siguro Cebu Pacific yun na airline. Pero hindi ko alam na ang airline ko ay hindi yun. At hindi ko pa nga alam kung paano ko titignan yung boarding pass na yun, kung para saan. Tapos yung naka-briefing naman, sinundan ko lang yun. Basta pagka-check-in luggage namin, punta na kami ng OEC, punta na sa ganito, tapos kami sa mag-boarding. Check-in luggage muna kasi yung luggage ko kahit maliit, pang check-in siya. Mali pala yung pinipilahan ko. Ano nangyari? Tapos nung nalaman ko na lang, nakarating na ako dun sa counter. Ma'am, Cathay Pacific po ang airlines nyo. Doon po yung sa kabila. Eh di pila na naman ako ng another pila. Yung kachat ko na... Ano ka sa oras? Maaga ako nakarating sa airport. Kasi may maaga oras ako yun. Kasi magbo-boarding ka pa. Tapos? Maaga pa, pero alas 3 o alas 4, nakapila na ako dun Kasi ang haba ng pila, mga foreigner ngayon kasunod ko. Paglipat ko ng Cathay Pacific, ayun, maandun mga kunyang-kunyang. Sabi ko, ito pala, putik na yan. Hindi man lang din tinignan, pinagtanungan ko. Yun Hindi ko ayaw naman ko. nga alam. Yun ang ayaw ko yung Buta nga, haba pa ng oras Kaya nga. Paano ayun, kung pala saktuhan lang yung oras mo? Diba? So, worst agad. Ayun, nakakatuwa naman. Tapos sabi ko pagkatapos noon, papasa ng OEC, tapos magbo-board, immigration, hindi naman ako nakabasa immigration kasi nga may nag-o-upload daw. Paano kaya ito yung mga gamit ko? Baka kaya may maano sa akin. Awa naman ang Diyos, wala naman. Tinanong lang nila ako, aware ka ba na may termination sa Hong Kong? Yes, sir. Yun lang. Mata sa mata daw pagka tinanong ka, sagot agad.
Ayun. Tapos, Wala naman na kasi alam nila. wala namang tanong na ganyan. Wala naman. Tapos ayun na, boarding na. Ako, sunod-sunod lang ako kasi 10 kami, Day. 2 lang kami ni Ate Melinda baguhan. Yung iba naka-experience na mag-flight. Sunod-sunod lang ako. Buti ka nga may kasama. Oo. 10 kami. Buti na rin nakinig ako sa briefing at nakalista doon sa cellphone ko yung mga dapat gawin. Ayun, sinundan ko lang din. Tapos pagdating mo sa Hong Kong airport, Ito na, airport na lang Hong Kong. Sabi sa akin. ikaw pa rin mag-isa o nakahanap ka pa na. rin ako. Wala ka talaga. Uy, hindi ko kaya yun. Tapos, Naghihintay kami, nasa boarding kami, ako pala. Naghihintay ng pagsakay sa Hindi ka aeroplano. na. Nag-chat na ako sa staff ng agency. Ano na gagawin ko pagdating ko sa airport ng Hong Kong? buti may signal ka. Ay, yung signal. Pilipinas pa naman din yun. Signal pa rin okay. ang SIM ko. Okay pa din yung signal ng Philippine SIM card mo. Ako nawala. Nakaka-picture ko nga, nakalimutan ko mag-roaming. Ako, hindi ko na ano yung Hindi ko nakalimutan magpalaman ng Gcash, pero nakalimutan ko mag-roaming. buti Ayun, okay pa din. Pagbaba ko ng Hong Kong, sabi sa akin, go with the flow lang daw ako. Sabi ko, ang hirap naman nun, go with the flow. Saan ako na ito pupunta? Baka mamaya mali ang mapuntahan ko. Sumunod papuntang CR. Tapos yung lalaki katabi ko mismo sa airport. Wala kang katabing Pinay? Wala. Wala kang nakausap na Pinay? Wala. Wala din. Tapos, Nakakalungkot. tapos, Tapos ayun, yung katabi ko matanda, na dito rin ang sa Hong Kong. Hindi ko alam kung anong trabaho niya. Pinoy din siya. Sinundan ko lang siya na sinundan hanggang sa sumakay na ng MPR. Yan, pati yung pagsakay-sakay na yan. Parang may sinakyan kami. papunta sa pagbaba, ano. diba? Meron. Bababa ka ng Ang daming lakad, elevator, papuntang tapos lalakad ka. immigration. Tapos immigration na, baba mo. Oo. Yun na. Naririnig ko na, chung chang chang. Oo. Sabi ko, hayop na yan. Paano to? May makakaunawa kaya sa akin English. Pinilit ko magtanong, may pinipilapan na papel. Para lang pala yun sa mga sa mga traveler. Hindi pala doon counted ang mga helper. Pero nagpilap ako, binigay ko. Tapos ayun na, immigration na ng Hong Kong. Wala namang tanong sa akin ng immigration ng Hong Kong. Ganit lang yung papel ko, tapos okay na. Ayun na, paglabas ko, bumugod na sa kanyang airport ng Hong Kong. Tapos, na ako doon. Hindi na ako makapaniwala. Nandito na ako! Talaga siya. Ganyan din ang feeling ko nun, Day. Manghang-mangha ako sa sarili ko, tapos proud na proud ako na. Oo, di ba? Guruin mo, solo ako nakapunta dito. Challenging yung sa'yo, no? Challenging Then, talaga. pag ano mo doon, sinundo ka ng ano na. Nakapang-sibilyan ako, tapos naisip ko magpalit na ako kasi nagpicture-picture pa ako sa CR. Tapos nagpalit na ako. Tapos pag may sinan sa akin yung broker ko na dapat kong puntahan, kulay violet yun, hinanap ko lang sa airport. Tapos ayun, may nakita na ako doon, stop lumapit sa akin. Sabi niya, may sweet home kasi to. Ayun na. Ang dami ko na nakita ko niyang doon na may sweet home din. Pero iba-ibang agency sa Pilipinas. Oo. Tapos ayun na, pagdating namin, nagsakay na kami ng bus. Ang haba na ng nilakad namin dito. Ano ma-advise nyo sa mga mag-flight ngayon? Kasi may isa kong yung malita niya. Grabe no. Kasi yun nga ang advice ng taga-agency, wag magdala ng marami, mabigat. Kasi yung likod nyo nga daw, i-x-ray pa. So, ikaw, maraming lakad ka din ba nung ano? Nung yun, in-expect ko na kasi marami na ako napanood na vlog. Na mahaba nga daw ang nilalakad. Yung luggage Yung ko, kaya nyo lang bitbitin, Day, kasi yung MTR dito, depende sa location ng amo nyo or ng agency nyo. Maraming hagda na inaakyat. So, yan. Yung luggage ko maliit. Yung pinakamaliit na size din ng luggage mo, Day. 28 inch. Ako, ilang ano. Parang small. Di ba 3 size yon? Yung pinakamaliit yung pinili mo, gano'n? Oo. Yun din yung akin. Tapos yung damit ko naka-roll. Pero kahit maliit yun, 15 kilos. 15 kilos siya. Tapos may ibang backpack pa ata. ako. Nakakapagod yung nilakad namin. Nakakapagod, di ba? Ng step. Medical din. Napunta na kami ng agency. Yung sa amin kasi, immigration, kami ID. Ngayon kasi pahirapan na nga daw kumuha ng ID. Hong Kong ID? Hong Kong ID. Sa December pa ako. Di ba?
kami, ID, nagpa-picture kami kasi panahon ni COVID, wala masyadong tao. Nagpa-picture kami, then medical, then agency na. Pinakain pa ako ni ano. Yung ibang kunyang, nagdadala sila ng pangregalo sa amo, pangregalo sa broker. Ako wala, sabi ko, ba't sila may pa ganun-ganun pa sa mga ano, mayaman na yun sila? Nakuha ko lang yung tip na yan kay Ate Kim. Sabi niya magdala daw kami ng gift. Hindi nagdala ako. Ako wala. Ay, wala din akong plano. Si My Sweet Home lang yung ano, si Sir Danny lang yung si Sir Danny yung ano sa akin ng libre. Libre ka. Ng lunch. Then nung unang meet namin, Uy, kapal ko ha, sabi ko. Kasi itong amo ko din, marami kasing Chinese na maselan sila pagdating sa mga pagkain. So, wag na. Tulad ng amo ko, ayaw ng matamis. Ayaw ng candy. Yung dala-dala kong pagkain para dun sa ano ko, hindi niya nakain na. Ayaw nga nila, hindi sila mapili sila sa... Huwag na lang magdala. Mapili sila sa pagkain. Ako nga nung nagbakasyon ako, Day, nag-iisip ako kung anong maganda. Puro tulad ng piya-piya or si amo mapili sa pagkain. So, wag na. For sure, itatapon lang nila kung masasaktan ka lang. So, hindi na ako mapili kasi sila sa pagkain. Hindi na. So, tapos mo sa agency, nasundo ka around 6 p.m. So, ano unang impression mo? Kasi hindi pa natin nakita yung amo natin sa amo. Ang sumundo sa akin, hindi talaga amo ko. Sino? Tatay niya. Ang lolo. Pero, yung mga nauna sa akin na sinundo, sabi ko, bakit puro amo nila babae? Ito sa akin, matandang lalaki. Parang naano ako na, bakit matanda? Parang, ewan ko. Feeling mo, yun yung amo mo talaga, yung matanda na yung gano'n, yung nasa isip mo. Akala ko yun. Kasi matanda pala yung amo ko, parang gano'n. Pangalan kasi namin sa kontrata, pangalan ng Chinese. Hindi ko alam kung babae o lalaki. Pero siguro feeling ko naman, babae naman. Pero nung sinundo na ako, hindi ako masaya. Kasi sabi ko, bakit naman lalaki? Tapos yung mga nauna sa akin, puro babae. Ako si among lalaki din. Lalaki? Oo, si among lalaki. Pero, nginisihan ko kaagad eh. Oh, sir, you look alike. You look alike ni Sir Daddy. Sabi ko, unang tingin ko talaga magkamukha sila. Pareho may salamin. Pero hindi palang katagalan, hindi pala sila magkamukha. Nginisihan ko kaagad. Yun. At si Sir tahimik lang din. Siya, you take care while papunta na kami ng MTR, my daughter is 9 months. Like that. But, hindi kami masyadong nagtutok. So, syempre, lalaki at babae, di ba? Parang medyo ilang pa kasi. So, yun. Then, ano yung ginawa sa'yo pagkasundo? Pagkasundo, mag-uusap sila ng broker ng salita nila. Medyo na ako kasi kaya pinag-uusapan kaya nila ako. Tapos nakakaintindi naman pala ng kaunting English yung matanda. Hindi, pasalamat ako. Tapos nagulat ako, hila-hila ko na yung luggage ko. Sabi niya, akin na yung luggage mo, ako na magdadala. Wow! Mabait naman pala. Naawa naman ako sa pulo. Ika-ika na. Ika-ika na, tapos papabay ako pa siya maghila. Oo, pahilain mo pa yung magiging amo mo, Day. Ay di, sabi ko, pinipilit ko, ay hindi, makulit ang matanda, hindi pinabayaan ko na. Tapos hanggang sa nakarating na kami dito, sa bahay. Kinukuha ko pa rin, binibigay niya siguro pag napapagod na siya mamaya, kukunin uli niya. Ay, ganun. Mabait naman pala. Bago kami nakarating sa Chongpan, binila na ako ng octopus card. Wow, libre yun, Day? Libre. Libre sa kanya, Day. Ako hindi. Nagbigay ako ng pera ko 100. Kasi 50 para sa card, then 50 para sa load, sa laman. Ganon. Hindi lahat. Lucky ka na, Day. At ito pa, Day. Diba? Pinakunik ka kaagad ng Wi-Fi. Diba? Ligwak. Mga sign. Titilan na lang natin to mga sign na mabait yung amo mo. Diba? Ito na yung title natin. So, ako, ligwak agad. Wala. Nag-request pa nga nung nag-renew ako, nag-request ako na i-connect sa Wi-Fi. Wala. So, ayan. So, pagdating sa bahay, hindi,
Ay, bago kami makarating sa bahay, hindi ko ina-expect na lahat ng damit na pinalansya ko, pinalaundry ng matanda. Sabi, Ay, yung ano mo, yung mga sayang damit yung mo. mga pinalansya ko. Ay, yung Lahat. Oo, ganun din naman ako noon. Pinalaundry. Pero kunti lang yung nalaundry. Hinaya nga ako Plinansya mo pala yung lahat ng para magpinto sa maleta. Oo. Kasi iba pag na-flat di ba? Napaplat yan. Oo. Tapos bibilugin ko pa. Oo, Tapos flat sisiksi ka. ko dun sa luggage. Pero wala akong magagawa. Eh di kung ano yung suot ko na sa Pilipinas, inabot ang 2 days sa akin sa bahay nila. Kasi yung laundry, marami, hindi agad niya nakuha. Sabi niya kukunin daw niya. Tapos, Marami ka palang 15 kilo nga. Ako kasi 8 kilo lang, Day. dami nga, pinagkasya ko nga. Oo, ang galing mo Tapos sabi ko, magpakasya. sabi ng matanda, samahan ko na lang daw siya. Eh di yung suot ko, inabot ang 2 days. 1 week pa bago ko nakita si ma'am. Kasi may sakit yung alaga ko, yung aalagaan. Tapos saka ko lang sinabi, ma'am, di pa ako nagpapalit ng damit, pwede ba ako magpalit? Saka lang din namin kinuha ng matanda yung damit ko sa laundry. Hindi rin naisip mo ka. Binigyan lang niya ako nung gabi, pinapunasan ng luggage na walang laman, mga pagkain lang, gatas, kape, gano'n lang. Pinunasan lang yung luggage, yung labas, nalagay na doon. Tinuro na sa akin yung room ko. Tapos lumapit sa akin yung anak niyang bunso. Binigay yung password ng wifi. Wow! Tapos, pinainom akong tubig. Kasi bago kami umuwi, kumain pa kami sa restaurant. Ayun. Wow! Ganda naman na niya ako. Oo. Yun, pahinga na daw ako. Tapos ngayon, kumusta naman sa mga amo? Ngayon, struggle sa bata pag may sakit. Kasi, Pero sa amo, anong mga sign mabait? O ayan, yung title natin. expectation ko nung una, masungit. Tapos, madam. Oh, pero, Kabaliktaran naman. very good. God bless you. Yung lola at lolo mo is, Tapos yung lola, nakilala ko din nung araw na dumating ako kasi nag-video call ang lolo. Pinakilala agad ako. Ang laki ng boses. Takot ako. Sabi ko, wala. parang, Tapos- pag ito nagalit, Oo. mawiwindang ka talaga. Sabi ko, parang nakakatakot ang lola. Kalbo. Tapos, pero ang ganda ng smile. Kalangiti siya, ko. bakit kalbo? Yung sa religious nila dito. Monghe. Monghe ang lola. Ano siya, paladasal. Para sa atin, parang Muslim. Yun. Tapos, pala smile siya. Hindi nung pagka, ano niya sa akin, ganun ako sa video. Hindi ko naman naintindihan ang salita at Chinese. Hindi siya Then, nung namit mo sa personal, parang asungit. tapos, Kasi gabi siya dumating dyan. Pagod. Nilinisan ko lang yung maleta niya. Sabi lang niya sa akin, thank you. Thank you. Kasi dalawa ko siya sa luggage eh. Ayun na. Tapos dumating yung mga araw, hindi pa kami masyado nag-uusap kasi nagkakakilandan pa ng matanda. Nag-a-adjust din. Mabait. mabait pa naman. Galante. Oo, di ba galante? Ang dami nang nabigay sa'yo dahil Binigyan na ako May ng pa-red packet. pera, red packet. Binigyan na rin ako ng pang-octopus. wow. Oh, yan. Yan, isa na yan sa sign. Yung bigyan free agad yung octopus. O, di ba? Ako May dahil wifi liguwak. agad. Pero mabait naman yung mga amo ko. Hanggat hindi naman sinasaktan Oo, at saka yun. hanggat hindi ginuguto. Oo. About sa pagkain, dahil. Sa pagkain, kung ano yung pagkain nila, pagkain ko rin. Tapos sinabihan ako niyang dati kung may namimiss daw akong pagkain sa Pilipinas. Pwede daw ako magluto. Oh, isang sign yan na. Ligwak. Ligwat ang lola nyo. Pero lumalaban naman tayo. Laban. Oo. Then, Sa sahod. about sa sahod, Sa sahod, tinaasan ka ba doon? di. Kung ano lang yung nasa kontrata ko, 4,710. Yung iba kasi tinataasan. Wala pa. Okay na yun. At least walang bawas. Kasi yung may mga subscriber ako na nag-OT sila, 150 lang eksakto, di ba? May point something yon, may 57 ganun. Kinukuha pa yung 7. Mga sukulit. Oo, yung barya. Dollar is, mahalaga, ganun. So, unang sahod ko, masaya ako nun. Kasi sabi ko, 14 pa lang ngayon, 15 ako dumating. Advance sila Advance siya magbigay. Tapos ayun, tuwang-tuwa ako. Nag-thank you ako sa kanya maigi. Sabi ko, thank you so much, ma'am.
Sabi ko pa nga i-advance. Masyado namang advance. Sabi niya, it's okay. Mm-mm. Tapos ayun, nag-compliment na siya sa ginagawa ko. Oh, ano? Sana daw ano pa yun sa Continue. cooking. Okay. May-improve pa. Oo. Very good naman daw ako sa cleaning. Pero sometimes daw may mga nakakalimutan ako. Ayun, tinuturo naman niya. Oo. So, hindi na uulitin. Hindi. Ginagawa ko. So, ano ma-advise mo sa mga first-timer na nagbabalak mag-apply dito? Sa mga first timer, kagaya kung walang alam sa luto. Pero ano masasabi mo sa luto nila, Day? Luto nila. Mahirap ba or... Madali lang. Napakasimple lang, di ba? Simple lang yung Pero luto maninibago tayo sa panlasa kasi ang laki ng diferensya sa panlasa Oo, natin. hindi sila masarsa. Doon tayo maninibago. Kaya parang sabihin natin, parang ang hirap. Pero pag unti-unti, masasabi mo, uy, napakasimple lang talaga Simple as in lang. nila. Kahit ano lang ihalo-halo, di ba? Ayaw lang nila na sobrang alat. O yun nga ang ayaw nila. Tayo is strong taste kasi tayo sila hindi. Yung nahihirapan ako noon kasi yung lasa ni Amo, hindi ko malasahan kaya hindi ko maintindihan kung okay na ba to o hindi. Yun ang ano ko. Nahirap lang, hindi ko maintindihan yung lasa kasi Hindi mo pa makuha agad. wala kasing lasa sa akin yung lasa niya. Yung baga, oh, ito gusto ko kasi sasabihin, oh, ganitong asin. Ay! A pinch of salt lang. Oo, pero ganun. sa'yo, wala, matabang. Walang lasa sa akin. Ako eh. So, ikaw? Ayaw niya ng mga overcook. Gusto niya yung karne malambot kasi may ano siya sa ngipin. Disalign. Sa gulay, ayaw naman nila ng sobrang overcook. Ayaw din naman nila ng maalat. Si ma'am, walang selan sa pagkain, kinakain niya lahat. Pero yung About sa mga lamas, bawang. bawang, Ayaw. ay sa bawang okay lang. Sa Pero ampon. ayaw nila ng ginger. Manghang daw. Sa ginger, gumagamit gulay. ako sa soup. Kasi Kapag nag-isda kami, fish soup, yan. di ako Pero sa nagamit. bawang, yan yung pinakaayaw ni Ma'am. Bawang. Sa bawang okay lang sa karne, pero hindi ako naglalagay sa gulay. Ayaw nila. So, ayan lamang for today's video. Ano pa masishare natin? Ayun, OMG! gawin lang yung Yung, best mo sa trabaho mo. Ibigay mo yung best mo. yun nga ang ina-advise ko. Do your best lang. Kung hindi enough sa kanila, wala kang pagsisisi. Diba? Yun yung ano Di ko. kung ma-terminate ka naman, Ginawa mo naman yung part mo. oo. So, hindi mo yun. Hindi para sa'yo Hindi yun. para sa'yo. Oh, yun yun. Yun yun, Day. So, ayan lamang for today's video, Day. Thank you for sharing. Another viewers na naman tayong may inspired. Ayan. See you next vlog, guys. Bye-bye. Thank you, Day Lovely.